Pinturahan ni Frank. Sabi ko sa kanya, it's either tanggalin niya lahat yung kulay. Ayaw niya naman. So, wala kang magagawa. Gusto niya. Yan. So, makikita mo yung may trace of all this. Putain! T'es sûr que ça? Oh putain, il y en a encore des trucs là. Non, non mais j'ai beau frotter, ça revient. Ah, d'accord. Ouais. Non, t'inquiète pas. Même tu laisses un peu de l'eau? Hein? Parce que ça a l'air un peu, tu sais, poussière. Non, mais j'ai mis, t'inquiète pas, j'ai fait. Ok. Kuha tayo ulit. Kuha tayo ulit. Ayan na. Malaki na po ng radish. Magaling natin yung nag-soup kasi ako. Kailangan ko nito. Ayan. Marami pa din nakatago. Marami pa yung mga nakatago. Pagka binuksan niyo po. Ayan. Ang dami pa rin. Saka lang wala na. Pagdating mo doon, mayroon pa din. Anyway, yan.
Ubusin natin yung mga papagulang na kasi hindi masarap pag masyadong gulang na po. Tingnan natin dito. Pala po ako ng bread. Yan, yung bread na ginawa ko. So, sa US, parang lagi silang sourdough. Gumawa ng sourdough. Yan. So, ito po yung pangalawa para bukas. Yan. So, matagal pala siyang inaano, tapos minamasa, ganun. Tingnan natin kung hindi palpak. Kasi ito pala yung bili nating 1 kilong ano po, marong. I mean, kastanyas na po. Yan. So, tingnan natin. 1:1 daw eh. Tapos, dapat may botilya po kayo. So, ang gagawin natin is yan. Tapos, water. Yes. Huwag daw masyadong maano. Aba, sila. Yan. So, ilang araw pala yan. Ganyan lang, water lang. Tsaka yan. Parang, anuhin nyo lang na magkaroon siya ng bacteria. Good bacteria. Yan. Yan natin, ha. Tapos, room temperature lang natin. Kasi malamig na naman ngayon. Yan. Huwag masyadong matubig daw. Yan. Tingnan natin kung makadali tayo. Kasi gagawa na kami ng bread namin kasi wala na kaming bakery na artisan, parang yung masarap na bakery. Nag-close po kasi na checkpoint na may mga bagay na hindi parang dito kasi may mga parang nag-check na po pag hindi naka ano yung bakery mo or something yung store mo, papaklose nila yan. Lalo na yung hygiene na po, yung cleanliness. Yan. So, yan. Okay na yan. Tapos, ako, ang takip daw, wag masyadong, wag yung hermetic. So, ito may takip tong walang goma na po. So, ito po yung tatakip natin. Kaya lang, medyo matubig kasi nugasan ko. So, yung iba nga ganito lang din. Yung ganyan lang. So, dapat daw medyo may nakakaanong hangin. Nakaka-enter na hangin. Ayan, tingnan natin to. Kung paano mag-activate nito. Try lang natin na po. So, tayo dito sa kitchen. Naglaga po ako. Kahapon. Binigyan ako ng buto-buto. So, yan, lalaga natin. Kaya lang, may tagal po yan na mag-ano lang kami, magsusup. Tapos, yan yung kastanyas. Papakita ko pala po kung paano gawin, no? So, then, before that, yung bread, para po walang butas-butas, dapat pala, hindi ka agad linuluto yun. Pinaamagahan. Wala mong i-flip up right. Wala po. Dapat medyo wala kang kuko, walang alahas na po. So, gaganunin lang. Yan. Tignan natin kung uubra yung ano natin. Natin ng konting bukas na natin to i-bake. So, mga 4 na beses ganyan. Bali, di ko po siya rin-rep. Dito ko lang siya sa kitchen. Tapos, natakpan ko lang po siya nito. Yan. Para bukas may tinapay tayong fresh. Tapos, ngayon naman, lagyan natin yung kastanyas. Kastanyas, paborito ni Mother to eh.
So, dapat hihiwain po yung kastanyas. Kasi parang kumain ng tinapay. Sarap naman daw. Dapat daw ganito yung hiwa. Kita niyo po ba? Ganyan. Dito sa pabilog na yan. Yan yung dapat hiwa. Lala, buhay ka pa, ah. So, lahat yan. Kasi kung hindi mo po yan hihiwain, puputok yan. So, dapat wag naman hatiin. Basta lang makrack yung skin niya kasi medyo makapal po yung skin niya. Medyo makapal po yung skin niya na po. So, tingnan natin kung masarap to kasi parang kamote rin to, ah. May masarap. May hindi. Sortihan din. Parang ang tawag nito, kamuting kahoy, di ba po? Kamuting kahoy na pag kinain mo, wow. Sarap. Malinamnam na po. Manutok na to. Mamaya natin kunin dahil makulit. Ayan. So, hindi ko po lahat luluto kasi siyempre si Sammy naman nahilig. Uy. Kami lang din. So, lalaga po natin ito ng 10 minutes. Papakuluan ng 10 minutes na may rosemary tsaka bay leaves. Tapos, i-grill natin after. Ayan. Ganun daw po. So, hindi ko na po yan aanahin. Kakas natin kasi mas mapapahaba. Nahiwa ko na po lahat. So, lalagay po tayo ng masa na yung natin. Gumawa po ako ng atang wait. Yung tabunan ba? So, lalagyan natin. Ito wala siya. Ayan. So, lalagyan natin ng bay leaves. At nitong rosemary. Rosemary. Yan po yung mga yan ay galing sa garden na po. So, papakulan lang ng 10 minutes. Mag-ano tayo? Magta-timer. Yan. Timer tayo. Timer. Niluluto ko na po. Bali, 15 minutes. Tapos yan. Yung nito may butas na po. So, dati, dinadirect ko po siya. So, nakita ko din yan sa YouTube na po. Tingnan natin kung mas maganda yung ganito. Kasi minsan, tutong na tutong. So, parang mas maganda to. Siyempre, yung pagka sa water, mas masarap siguro. Ang mahal po niya pagka binili niyo pong naka-imbak, no, yung nakalagay na sa garapon. Tsaka sa kanono po, mas mahal po siya. So, kung marunong po kayo or may kapitbahay po kayong marunong mag-preserve. Dito sa France, ganito po. Pag autumn siguro, everywhere na po. Ngayon, ang dami po nito ngayon. Minsan, pagka nag-hiking ka, you can find na po. Dati po, pag nag-hiking kami ni Pang, nangunguha po kami niyan. Matinik pagka yung balat niya talaga, yung totoo niyang balat is parang siya, ang daming tinik. Kaya yung iba may sipit na dala. Pagka mag-hunting kayo niyan, dapat may sipit po kayong dala para hindi po kayo matunok. Kulit lang na sipit na kaya niyo ilagay sa backpack po. So, wag namang malaki. Malaki lang. Yung pang-barbecue pwede din. Yun po yung ginagamit niyan. Yan, so nagbitak-bitak na, tas daw ibabalot yan sa ganyan. Ewan ko kung damp. Tingin ko, basta sa kitchen cloth. Tapos yan, para yan ay magbukas talaga. Mas magbukas siya. Minsan kasi maganda talaga yung may mga ngayon. Marami kang matutunan sa mga YouTuber po. Sa mga nagpo-post sa Facebook din. Ayan. So, ito na yung soup natin. Tapos, konting lang. Ayan. So, isang itlog. Yan lang po yung aanin namin. Suso po ako.
Yung noodles, sa iba ko po siya linuluto. Para hindi po dito agad, hindi dyan. Magkaiba po sila ng, yan, linuluto ko po. Ano ko muna po siya sa kabilang kaserola na po. Para hindi naman to maraming, pasta na po. Yan, lapit na itong maluto. Tapos tatakpan po. Yan. Para daw magbuka. Yan. Baka mas maganda sa foil. Ayan na yung isang itlog. Ayan na, ayan na. Ayan na po yung natin, soup. Et mon petit coup de pompe là. Et ça c'est pour qui? Oh, j'ai fait comment j'étais. Yung dito natin ng sourdough. Ayan. So, i-feed natin yan na po. Ayan. So, dapat pala walang ganyan lang yung takip niya, no? Nabili ko po to sa flea market. Aba, yun ang gamitin natin, no? So, lalagyan ko ulit siya. Ayan. Just ano lang. Ayan. Ayan. C'est vivant, c'est vrai. Lagyan natin ng konting water. Putain. Maliit. Uy! Oui, oui, oui. Uy, nagmurog ka pa dyan. Uy! Oui, oui. Uy! Ah, c'est pas drôle. Oui, 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 oui. Ang kurang pa. Kulit. Oh, si Tito, Tito! Kulit daw si Frank. Makulit si Frank. Makulit. Kasing kulit ni Lola. Ang kulit. Kasing kulit na Lola. Ayan, si Lola makulit. Siging walis daw. Matitik ng madulas. Meron po kasi kaming umpukan. Kami magkakapatid na po. Nakikita ko yung mga kalokohan ni Lola. Siyempre, na-stress si Kuya. Si Lola kasi mahilig talaga yan magwalis. Yan, so yan, lalagay lang natin yan. Hindi ko yan lalagay sa rep. Bali kasi kailangan niya ng good bacteria na po. Yan. So, dun lang yan nakalagay. Doon siya nakalagay. Nag-ice na yan na. Inano na po yung swimming pool. Cleanose na ni Frank kahapon minsan. Hindi po ako nakapag-film kahapon kasi wala na space yung phone ko. Kasi wala akong time mag-upload sa YouTube. So, ayan. Bali, yan po yung ginawa na ni Frank. Lininis na nila yung nininis niya na po yung paanan nung plant na to. Ato, inano niya to, tinabas niya. Kasi nung tinanggal yon, yung dome nung swimming pool, ay nako, ang tataas nung damo. So, ginamit niya yung itak na binigay sa akin ni Ka-Farmer. Sabi niya, sino daw kausap ko? Aba, sabi ko, mga natin, mga masugid nating subaybay. Ayan, dito tayo sa kabila. Ang ganda pagka ganito yung kaya lang syempre yun medyo kasi hindi yun naulanan eh. Maganda pag bagong po yung yung grass. Tingnan po, ang ganda talaga ng cosmos. Ayan, ang ganda po siya. Dito rin. Pwede rin sa paso. Tingnan niyo po ito sa paso. Ayan. Dami rin pong klaseng color ng bulaklak niyan. Tapos yung niyan, pwede nyo pong kuhanin pa after. Tapos pwede nyo pong itanim ulit. Yan. Ako, yung mga nag-dry na napatapos ng bulaklak, kinuha ko po para next year. Tapos nakita ni Mama. Sabi ni Mama, dalan mo ako niyan. Ang ganda. Sabi ko, sige. Dadala tayo sa June po kami. Baka umuwi. June. Hindi kami makakawi ngayong January kasi dalawang bata po ay nag-aaral. Hindi naman po din namin iwanan dito kasi kung sakaling hindi mo rin alam kung may magkaroon ng problem or something, di ba po? Kaya medyo
De quoi? Ah ouais? Où ça? Ah oui? Elle était là, elle voulait venir. Ah oui? Elle voulait venir. C'est pas où elle est là. Croc, croc, croc. Elle était là. Ah ouais? Et elle voulait venir. Elle regardait, comprenait pas ça. Ay, isa daw manok sa kabila. So, sunod na si Frank. Yung mga tinanim natin na kale ba tawag dyan. Tapos ito yung onions sa paso. At ito na yung mga onions natin na lumalaki na. Yan. So, titingnan natin. Alam ko may red onions. Yung salad, ayun. Kunti lang naman tinanim ko. Salad kasi mura lang naman kasi pag bumili ka na. Ang ano ko kasi is that pag nagtatanim po ako, mas gusto ko yung hindi ko yung mahirap hanapin na gulay na po nung wala talaga. Kasi yung salad naman kasi dito kahit saan pwede kang bumili. Mura pa. Wala pang 1 euro po yung salad. So, mas gusto kong gaya nito. Yung kale, wala niyan dito. Walang nagtitinda. Bihira po ako makakita ng ganito. So, since na mahilig po tayo sa mga leafy vegetables, so ito po yung kakainin natin yung ano niyan. Pagdating, 4 po yung binili ko niyan. So, tingnan natin. Dahil pa rin tayong tomato. Ay! Muntik na akong mabulot. Wala po na video. Na ano na po ni Frank. Ayan dito. Yan, kinat niya na. Tinanggal na po, diba yung ano. Hindi ko rin na video kasi siyempre may pasok si Manay. Ayan na. Mas mabilis po kasi ginamit niya yung electric na ano. Na pang ano niyan. Pang trim. Kaya mabilis. Inuna niyo muna yung mga paa. Tapos yan, bukas tapon niya yung mga awot-awot. Ayan, nagbubunga pa rin yung kalabasa natin, oh. Pero yung Chinese, kinakain nila yung ganito po. Dalawa. Try ko nga kainin yan mamaya. Yung manok natin medyo, di pa namin sinasabi kay Osh, may sakit din yung isa. Parang natitigok din. Ay, Diyos kami. So, linabasan ko sila nung ayan. Gusto nilang kainin yan. So, linabas ko. Baka ako gumaling. Yan. Ano pa lang sila? Pa 3 years pa lang sila eh. Pero nga, sabi nga nung vet, siguro pa ulit-ulit ako yung veterinarian pinuntahan ko. Sabi niya, dito kasi may winter, may ganon, mainit at lamig. Medyo very fragile daw talaga yung ano, yung mga manok, sabi niya. Yun ang sabi sa akin. Nung si Wally ay gusto kong pagamutin at hindi na daw hindi na masisave. Hindi na magagamot. Yan, punta natin si Frank. May kinakalikot na naman ulit doon. Yan, dami pa rin sili, maraming nagpupula na sili. Si Osh po may exam this week. So, uwi po siya ng Friday night. Kasi, bakasyon po siya ng 1 week. Tapos si Sam, nag-OJT na po. Pagod din si Sam kasi ang pasok niya 9 to 6 p.m. ng gabi. So, mayroon siyang lunch break ng 12 noon hanggang 2 p.m. Kaya lang din naman po siya pwedeng umuwi dito sa bahay. Gawa ng malayo po. 45 minutes yung by car. So, dun nagbabaon po siya. Dadala po siya ng termo yung para mainit yung ano, minsan nagsa-sandwich po siya. Yan. Nice na nitrang dito.
Oh, linis ah. Galing talaga pag militar ng asawa mo ah. Pulidong, ano. Pulidong mag work. Yan, doon sa kabila kinat ko. Dito hindi ko kinat kasi para hindi kami kita dito sa bandang dito. Dito kinat ko kasi may stairs dito normally eh. Yan. Yan lang, hindi na magamit. Gawa ng, yeah. Peut-être ça aussi, non? Non, non, faut laisser un peu. Ah ouais? Tu vois, c'est bien, c'est propre au sol. Ouais. Et là, tu vas avoir des feuilles comme ça, Berthe. Ça cache un peu la vue d'ailleurs. Ah, ok. Il faut qu'il soit, tu vas le détruire, sinon. Eh, c'est pas un arbre à feu, hein. Okay. Yan. Tingnan natin maigi itong mga laman dahil malapit ng iba niyan matitigok dahil syempre magtataglamigan na. Ha? Ha? Gumagawa po. Ako na ngayon gumagawa ng bread. Kaya lang syempre pag retired ka na, yan talaga, kailangan mong gumawa ng, buti na lang po medyo malaki yung namin, yung lupa kasi nabibisi siya sa mga pagdi-DIY, paggawa-gawa ng kung ano-ano na po, paglilinis kasi talagang dami pong ikakat talaga. Bukas ay titingnan natin yung mga natin dito kasi may bagyong dadaan. 110 daw kami tomorrow, 110 kilometers per hour hanggang 130 per kilometer. Kukunin ko na po yung pwede kong makuha mga tomato at sili. Baka magkapurutol baga. May pa rin pong tomato. Naghihinog pa mambaga. Kaya hindi ko muna tinanggal. Kasayang naman. Ayan po yung bago kong nabili sa marketplace. 45 bucks. Lahat po yan. Yan pa. Kamot-kamot si Frank. At si Frank nakakuha din ng binil na ayun, 10 euro. Meron po siyang pabarotti. Tapos tapos ako po merong binigyan niya ako. Sabi ko, sir, magkano po itong paski parang yung house. Sabi ko, magkano po itong ganito? Sabi niya, sige, bigay ko na lang yan sa iyo. Tuwang-tuwa tuloy ako. Ayan, homemade na bread. Yung natin, sourdough, di ko pa po natatry. Ayan na po siya, nag-rise na siya. So, finifeed ko po yan everyday. Tapos ito, magpapasta lang kami kasi walang oras. Pero bago umalis kami kanina, nagluto na po ako ng ayan, parang humba na medyo sablay kasi syempre umalis tayo eh. At syempre mamaya, nako, yung treasure natin, titingnan natin kung anong laman ng mga, kasi di ko po alam kung anong laman ng mga yan. At ngayon, ay may bagyo po sa amin, 110 per kilometer ang ang hangin. So, mahangin po. Ulala, mumbambula ba? Ito kasi. Ayan, buti na lang, hindi nadali yung Tinanggal namin kahapon yung iba. Kasi sabi ko nga madadali. Kasi sobrang lakas ng hangin. Ay, lakas ng hangin. Si Frank sa bread na ginawa ko. Tingnan niyo po. Ayan. Mainit pa siya. Ayan. Ngayon po kasi wala na kaming bilihan ng bread. Aba, umagawa na po ako ng bread. So, ipakita ko po next time pag talagang perfect na kasi. Pabyut pa lang po to. Ayan.